Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang pag-usapan at talakayin itong mga naging pahayag ni Yusek Claire Castro about nga dito sa nangyayaring impeachment trial sa Senado. At pag-uusapan rin natin ang naging pahayag ng prosecution dahil nananatili raw na matatag at hindi natitibag ang kanilang witness at mga ebidensya. Ayan, so pag-uusapan rin natin ang naging pahayag especially ni Attorney Malu Tequia, isang political strategist. Napaka-importante ng naging pahayag niya kasi dito malalaman natin kung ano yung buong nangyari sa impeachment trial. Ayan, mas mauunawaan natin ng madali. Ngayon, bibigyan rin natin to ng komento at ipaliliwanag natin ng mabuti. Ayan, so umpisahan muna natin dito sa naging pahayag ni Attorney Malu. Ayan, umpisahan natin. Yung mga pupuna doon sa nangyari nga, ang sinasabi ay optics, theatrics, yung nangyari na sinasabi, pinuna na makikipag-meeting sa lawyer, bakit kailangan sa Senado, bakit hindi nag-meeting outside. Ang sinasabi ay sadya or scripted or talagang part of the show. Ano po ang take nyo on that? Ano po nga ba ang basa nyo doon talaga sa nangyari po kahapon na pagharap po ni VP Sara or pagpapakita ni VP Sara sa loob ng Senado pero hindi naman siya uupo sa trial? Well, yung pag-upo niya sa trial, klarado naman sa saligang batas, hindi naman siya rin-require. Yes, that's very clear. Pangalawa, meron siya diyang, sa tingin ko, 16 lawyers representing her and that they filed their answers. So, merong paraan na sinasabi niya na ako'y pumapaloob. No? The fact yan yung statement kanyan, pumapaloob siya sa sistema. Alam niyang she will be bludgeoned, magiging bloody, pero unbowed. No? So paghihimayin mo yan, that's already a statement na I know I am in this process and I know the consequences. Optics ba? Marami nagsasabi, optics. Dapat bang ginawa niya? Hindi ko yan mahuhusgahan dahil yan tanging siya lamang ang nakakaalam. Pumunta siya sa Senado, hindi niya sinabi sa mga senador, oy, nandito ako, no? At naandun siya para makipag-meeting sa kanyang mga lawyers. Tingin ko very clear na ang mensahe ni VP Sara kung bakit hindi niya sinabi sa mga senador na nagpunta siya ron. Ibig sabihin, hindi talaga siya dadalo ng trial. Naroon siya para mang-intimidate, para mang-asar. Isa yun sa part na yon. Kasi, di ba nga, ang gusto mangyari ng prosecution is paatinin siya sa hearing. Paatinin siya ng paatinin, di ba? Yun ang gusto mangyari ng prosecution, which is hindi niya ginagawa. So, naroon siya para mang-asar. Isa na yun isa yun. Pangalawa, para makipag-meeting. Yun, sa part na meeting, totoo yun. Kasi yung eagerness ng prosecution talagang gusto siyang paatinin Hindi niya pinapansin. Ganyan talaga nakakaasar talaga yung gaya kapag hindi ka pinapansin, di ba? Kapag alam mong asar na sa yung tao, tas inaasar mo pa. Yun yung pinaka-pattern ni VP Sara. So, tuloy tayo. At dun sa pag-meet sa mga lawyers, kung titingnan mo, bihira yata silang mag-meet ng buo. At nung nag-umpisa, siguro ito yung paraan niya para after day 1, mapagpasalamatan yung mga bata dun sa team. Oo, kasi ang galing Ang galing ng mga tao ni VP Sara, mga attorney niya, mga lawyers niya. Ang gagaling. Talagang magsimula kay Attorney Sheila hanggang kay Narbasa ang galing And to boost the morale of her team. Now, whether that is optics, that is propaganda, that's entirely up to the people to judge. The fact is, she went to the Senate, she met her team, spent an hour, and this is crucial because yung first charge na pag-uusapan was all about conditional threat. So, may nagsasabi na, paano naman natin nasabing conditional threat? Ang binanggit ni VP Sara doon is, pag pinatay ako, patahin mo si ganto, si ganyan. Nagbigay siya ng kondisyon na pag pinatay siya,
papatay mo si ganon. Yun ang conditional threat para sa kaalaman ng lahat. Mas maganda yun na ipaliwanag rin natin. Fix lang yan kasi conditional threat, pinakita na ngumingiti siya. Para sa akin, usapang barangay ito eh. Kasi kapag binantaan ka sa inyo, 'di ba? Anong gagawin mo? Magpapa-blatter ka sa barangay o kaya sa pulis. Pero hinuli ba ng pulis 'yon? Hinuli ba ng barangay 'yon? Iimbitahan pero hindi huliin. 'Di ba? Yun lang yun eh, kasi wala naman siyang ginawang masama eh, si BP Sara. Walang ginawang masama, nagsalita lang siya out of frustration dahil din sa galit. 'Di ba? Biro mo, kinontempt mo yung tao niya without valid reason, tapos itatransfer nyo gabi sa Women's Correctional. Tandaan nyo, ang tinatransfer ng gabi is yung mga kriminal at yung may balak na patayin yung nakakulong. Yun, tatransfer mo ng gabi yun. Paano natin nalaman? Kasi yun yung kadalasan nangyayari. Sa mga investigasyon na nababalitaan natin na merong sinalvage na ganito, may sinalvage na ganyan, gabi lagi nagaganap, gabi lagi ang report ng mga pulis sa TV. So, nakakatakot yun para sa isang inosenteng tao, katulad nung COS ni BP Sara, yung personal aid niya. 'Di ba? Kaya ngayon, nanggagalaiti ito si BP Sara dahil may valid reason kung bakit siya nagalit. Biro mo itatransfer ng gabi? Ano yan? Criminal ba yan? Marami ba pinatay yan? Ba't nyo itatransfer gabi? O, saka anong kasalanan ng tao? May kaso ba para dalhin nyo sa Women's Correctional? Napatunayan nyo bang nagsinungaling yung taong yan para i-contempt nyo? Kasi ang problema, kahit nagsabi ng totoo, yung COS ni Vice President, kinontempt nyo. Kasi alam nyo kung bakit? Hindi pumabor sa inyo yung sagot. Yun ang gusto nyo eh. Yung papabor sa inyo. Kaya kahit constitution, gustong-gusto nyong baliin eh. Etc. etc. These are all interpretations. I would rather we stick to what she said. She knows that the process will be very, very bad. She will be hit, but still she remains confident that at the end, she will be proven correct. Tama. Kasi alam nyo, kung bakit dito sa part na to nasabi ni BP Sara na hindi siya madidipit, hindi siya matatalo siya sa laban na to. Kasi hindi mo pwedeng baluktutin ang katotohanan. Katotohanan na wala siyang ginawang masama sa presidente, kundi magsalita lang ng masama out of frustration. Yun ang katotohanan doon. Pangalawa, yung sa confidential fund. Paano nyo naman nasabi na binulsa ni Vice President yan? Confidential fund nga yan ginagamit sa intelligence fund for information gathering para dito sa DepEd. Bakit naman? Sabi ng taong bayan, bakit hindi naman kailangan ng confidential fund, ng information gathering dyan sa DepEd? Paano nyo nasabing hindi kailangan? Saan ba kinukuha ng mga NPA ang mga tao nila? Di ba sa mga estudyante, pinaliwanag na ni BP Sara yan. Nung nakaupo siya sa Davao, ang tinarget nila yung mga eskwelahan kasi pinamumugaran niya ng mga kabataan party list, Gabriela, Akbayan, pinamumugaran yan, hinihikayat yung mga estudyante, kinukondisyon yung utak ng mga estudyante na lumaban sa gobyerno. Hindi ba totoo yung sinasabi ni BP Sara? Ilang estudyante na namatay dyan sa bundok na iniiwan ng NPA, sinasabak sa bakbakan, tas pag namatay iiwan nila. Kaya yan, pinukusan ni BP Sara. Kasi kapag nalutas mo, nalaman mo kung sino yung mga guro na nagmamain condition sa mga bata, sino yung mga miyembro ng NPA dyan sa loob ng ng mga eskwelahan, matitigilan, mapuputol yung pinanggagalingan nila ng manpower, yung NPA. Kaya merong confidential fund for information gathering, intelligence fund for short. Kailangan natin yun kasi kawawa yung mga estudyante natin na ma-mind condition sa mali sa maling pamamaraan. O ilang nanay na ang umiiyak sa gobyerno dahil yung anak nila mas pinili mamundok. Kaya nasabi ni BP Sara na hindi siya matatalo sa labang ito. Magiging duguan pero hindi siya matatalo. Kasi kahit na bali-baliktarin mo ang sitwasyon, hindi mo pwedeng pasinungalingan ang katotohanan. Hindi mo pwedeng sabihin na mali ang katotohanan. Bakit naman natin nasabi na totoo yan?
Alam naman natin tong grupong to. Yung prosecution na yan, gustong-gustong binabaloktot ang konstitusyon. Paano naman natin napatunayan? Biro mo yung 16 vote na nakalagay sa konstitusyon, gusto nila gawing 15, 14, and 13. 13 votes. Dahil nababawasan raw ang senador, dapat nag-a-adjust din daw ang konstitusyon. Ba't may nakalagay ba sa konstitusyon? Kapag nabawasan mga senador, kailangan mag-a-adjust din sila? Mag-a-adjust din sila ng pagboto? Nakalagay ba yun sa konstitusyon? Ito masyado magaling to si Luistro eh. Masyado kang magaling, Luistro. So pagpatuloy natin to. Bago po pumunta sa Senado, Ms. Malu, dumaan din si VP Sara kay Senator Rodante Marcoleta na inaresto dahil nga sa kasong plunder. Sa isang high-profile na impeachment trial, gaano kahalaga ang mga ganitong political optics? Ayan, we go back to the optics. Paano ito mababasa ng publiko? Well, yung optics kasi can mean good or bad, but that is part of political communication. Okay. Going to Senator Marcoleta, whom he endorsed, is a personal decision on her part. Pinuntahan yata sa PNP hospital, no? Opo. Dahil yung BP. So, makikita mo na kung ikaw ay kasamahan ko at sinabi ko nang wag na kayong magsasama sa akin dahil kayo ang naiipit, klarado naman from the very start na si Vice President titindig sa mga sumasama sa kanya. And Senator Marcoleta is one of them. Paano ba namang hindi titindigan at hindi tutulungan ni Senador Rodante Marcoleta yan? Tama eh. Wala namang issue kay BP Sara eh. Wala namang pagnanakaw na nangyari. O katulad niyan, bakit ayaw nilang umpisahan yung flood control? Samantalang ang nawala sa budget is 1.8 trillion. Trillion, hindi million. Trillion pesos. Almost 1/4 ng budget ng pangbuong Pilipinas. Yun ang nawala, 1.8. Tapos sasabihin nila mag-move on. Ano yun? Thank you na lang yung pera natin? Thank you na lang yung pera ng taxpayer? 'Di ba? Pinaghirapan nyo ng taong bayan tapos ibubulsa nyo lang tapos sasabihin nyo move on? Ganun ba yun? Ganun kadali yun? Ganun kadaling sabihin na mag-move on dun sa perang ninakaw nyo sa flood control. Ngayon kayo ang nasasakdal, ititigil nyo investigasyon. Kayo ang binabanggit na kumuha ng pera, lalo na't may mga ebidensya, ititigil nyo investigasyon. Eto naman si Pinky, comment ng comment. Pag nakukulong raw, nagkakasakit. Ikaw nga, nagtago ka eh. 'Di ba? Natakot ka, nagtago ka. Kasi ano kaso sa'yo? Murder. Walang bail yun. Kasi pinagplanuhan mong pumatay. Napagbigyan ka lang ni Pinoy nung umupo si Pinoy. Kaya ka nakabalik rito. Pero kung tutusin, kung bubuksan ang kaso mo, wala kang bail. Mabubulo ka sa kulungan. Palibasa tama si Caro Dante Marcoleta eh. Hindi pwede sa gantong sitwasyon na wala kang legal background. Kita mo, mukha kayo tanga pare-pareho, lalo na si Risa. Kakaumpisa pa lang ng session, tinatapos na agad. Kakaumpisa pa lang, may closing statement ka na agad. Ang lupit mo. Paano ngayon yan? Kaya napakahalaga na merong legal background ang isang senador. Kita mo si Win Gatchalian, walang legal background. Hindi natin kino-question ang intellectual capacity ni Senator Win. Pero pagdating sa mga gantong sitwasyon, kailangan talaga alam mo at may legal background ka. Although nakapagtapos ka ng ibang bachelor degree, pero kailangan kumuha ka ng law schooling sa law school. Kasi tatakbo kang senador eh. Kailangan may legal background ka. Alam mo yung proseso. Kita mo, kulang na lang magganchilyo ka dyan sa sobrang tahimik mo dyan sa tabi ni Escudero eh. Nakatanga ka dyan. Sayang pinapasahod sa'yo ng taong bayan. Kaya kailangan isa rin para sa akin, isa rin na maging requirement sa mga tatakbong senador ang merong legal background. Kasi napaka-importante nun sa mga gantong sitwasyon. Tignan mo, walang legal background si Risa Hontiveros, kakaumpisa pa lang gusto na tapusin agad, pang closing statement na agad yung binabanggit. Isang malaking katangahan. Tapos ito naman si Tito Soto, habang nagtatrial sa loob ng Senado, anong ginagawa mo, Tito Soto? Tama ba tong ginagawa mo? Eto, pakita ko lang sa inyo ginagawa na itong tokmol na school bukol na to. Tignan nyo Thank you, Your Honor. Nagse-cellphone? Yan bang pinapasaod ng taong bayan, nagse-cellphone? Imbis na makipag-usap ka sa lawyer mo para alam mo yung mga susunod mong gagawin, alam mo yung pwede mong itanong, binabayaran ka ng taong bayan 25 million a day yung ginagastos dyan sa Senado kasama sa pagbayad sa'yo o ipa-plus mo yung bayad sa'yo. Diba? Sinasayang nyo panahon namin eh. Kita mo, ganyan kayo ka-incompetent. Imbis na nakikipag-meeting ka sa mga lawyer mo, ang gagawin mo magse-cellphone. Diba? Sasabihin mong break time, may 30 minutes.
Oo, break time, pero hindi sinabi mag-cellphone ka, mag-aral ka dyan. Hindi natitigil ang pag-aaral, lalo na't senador ka. Makipag-coordinate ka sa lawyer mo para sa pagpapatuloy ng hearing dyan, ng trial dyan, is meron ka may ambag sa lipunan. Kaya ka nilagay dyan, hindi para mag-cellphone. Diba? Nakikita nyo tong mga taong to, bakit ba nananalo to? Mamulat nga kayo, taong bayan. Nakakaasiwa yung ganyan. Biro mo papasok ka dyan. Hindi biro yung trial. Kasi public official ang tinatrial nyo. Isa sa pinakamataas na posisyon na dapat pinag-aaralan yung mabuti yung kaso na yan. Tapos makikita ka namin sa cellphone. Ito naman si Pinky, nagtatanong sa ChatGPT, hindi rin nag-aaral. Doon pumapasok talaga yung sinasabi ni Senador Rodante Marcoleta na merong legal background, di ba? Kasi dahil dito sa mga tanga na to, ilan na sila? Pinky, si School Bukol, etong si Risa, pati si Win Gatchalian. Nakatunganga sila ron. Yung isa nagtatanong, tinapos agad yung trial. Napaka-incompetent na itong mga taong to. Nakita nyo na kung gaano sila katanga, o baka iboto nyo pa yung mga yan. So, siguro wag naman na lang natin lagyan ng masyadong value yung pagbisita. Kultura ng Pilipino yan, binibisita mo yung mga malalapit sa'yo. So, Tama. siguro ginawa niya ito dahil lamang sa paniniwala niya at paggalang niya kay Senator Marcoleta at ng pamilya nito. 2 araw na po ang impeachment trial. Sa kabuuan, Ms. Malu, ano yung pinakamalaking takeaway nyo? May nakikita na ba kayong may hawak ng momentum o masyado pang maaga para sabihin ito? Well, alam mo, Cheryl, yung day one, ako ngayon ko lang nakita si Attorney Sison. Ako'y humahanga at napakaganda ng kanyang opening statement. Sa political communication, napakaklarado kasi binanggit niya yung burden of proof, yung principle ng burden of proof, na yan ay bumabalot sa constitutional rights ng bawat Tama. accused, no? Ginamit niya rin yung word na never forget. Yung never forget sa ating kasaysayan, marami kahulugan yan. And I Tama. was so interested that it was framed like that. Maganda ang kanyang opening statement kasi sinagot na niya yung kabuuan. It was like a summary, no, ng charges. So, at kaya ako nagustuhan rin nagtagalog. Alam mo, mahalaga na ma-reach out natin, no? Katulad ng sinasabi ng maging guest ninyo, no? Tama yun na kailangan talaga Tagalog, 'di ba? Paano maiintindihan ng taong bayan kung ano nangyayari diyan, 'di ba? Hindi naman kasi lahat narating yung mga narating nyo. Yung iba nakakaintindi ng English, pero mga basic English lang. Kasi hindi naman nabiyayaan na magandang buhay rin yung mga kababayan natin. Na dapat paunawan nyo sa kanila kung ano yung nangyayari dyan para nalalaman ng taong bayan kung ano ang totoong pangyayari. Yan ang tungkulin nyo dyan sa Senado. Balik tayo dito. This is legal, constitutional, but also political. And the opinion of the public outside, the bigger audience, is very important. Kasi nakikita naman natin sa mga survey results na ang sinasabi, ituloy na yung impeachment dahil gusto rin nilang malaman ano ba talaga yung totoo. Tama. Kaya nga nag-convene rin ang Senado Kasi gusto rin naman talaga ng taong bayan. Kasi paratang sila ng paratang ng ganito kay BP. Paratang ganyan. Kaliwat ka ng pag-political persecute. O di sige, salang natin. 'Di ba? Para malaman natin kung hanggang saan ba talaga yung nyo, yung binibintang nyo. Pipigain namin kayo diyan. Hanggang sa testigo nila bumigay. Pero mo sasabihin niya na siya ang nag-imbestiga. Tapos sasabihin mo nung nangyari yung investigasyon, hindi ka present. Tanga ka, 'di ba? Expert ka na sa digital forensic, training mo 2 weeks. Tapos sasabihin mo expert ka na. Putik na yan. Kung ganyan lang ang pagiging expert na ako sa lahat ng bagay. 'Di ba? Hindi mo alam kung ano sinasabi mo. Incompetent ka rin. Kasi ang pagiging expert, it takes time, years, decades to be an expert. Ako nga nagbablog ako matagal na, almost 6 years na, pero hindi ko masabi expert ako. Hindi ko masabing expert ako. Kasi alam kong kulang pa yung knowledge ko dahil araw-araw nag-aaral pa rin ako kung paano mag-i-improve tong ginagawa ko. 'Di ba? Hindi ko pa rin masabing expert ako. Tapos ikaw, within 2 weeks, expert ka na. Putik. Pupuntahan natin yan. So yung takeaway ko dyan, sa opening pa lang, politikang-politika ang pagka-craft ng opening statement
ng lead prosecutor, si Congresswoman Luistro. Luistro. Nagtalumpati eh. Kasi ang ginagawa nila, propaganda. Propaganda laban kay BP Sara. Gagawin nila, habang ginigiba nila yung posisyon ni BP Sara, sisirain nila ang imahe ni BP Sara sa publiko. Kaya nagkukwento sila ng ganyan. Kung tutusin, ang manifestation ay hindi pwede sa trial. Kasi kaya nga kayo nagtatrial para patunayan mo na guilty ang taong yan. Prosecution ka eh. Papatunayan mong guilty. Papakita mo kung sino yung mga witness mo. Ipapakita mo kung gaano ka-legit yung ebidensya mo. Hindi ang ginagawa nyo, manifestation kayo eh. Kinukuha nyo sentimiento ng taong bayan na hindi nyo naman makakuha-kuha. Nagpapaawa kayo, nakampihan kayo ng taong bayan na ganito. Anong kinalaman ng Tacloban incident sa kaso ni BP Sara? Sige nga, kung di ba naman kayo mga tanga dyan, manifestation nyo, Tacloban incident, ididikit nyo sa pangalan ni BP Sara? Si Claire Castro lang ang gumagawa niya. Si Yusik Claire Castro lang ang gumagawa niyan. Inadapt niyo yung style ni Claire Castro ah. Oo, tapos yung kahapon nakita natin si Congressman Defensor, meron silang parang introduction before the witness, politikong-politiko rin, no? Versus a clinical, legal, and remaining on yung burden of proof. Ano ba ang proof nyo? Ano ba ang evidence nyo? Tama. So parati kong sinasabi dun sa mga nakikinig, makinig po tayo, mahirap intindihin kasi may mga technical matters. Actually, doon rin ako nahirapan sa technical matters. Hindi ko rin maintindihan. Katulad nitong itong witness nila na sa tingin ko naman ay hindi expert. Oh, 'di ba? Kasi 2 weeks lang expert ka na. Sa malaking katangahan niya na maniniwala diyan, tanga. Di nga, yung 4 years course nga eh. Pag-graduate nun eh. So, expert na yon? Hindi, beginner pa rin yun. 4 years course ha, pinag-aralan niya mabuti sa loob ng 4 na taon. Pero pagdating sa field, iba pa rin. Iba pa rin ang sitwasyon, iba pa rin ang galawan. Madadagdagan ng kaalaman mo. Kaya nga sinasabi, diyan na hindi lahat na napag-aralan mo, magagamit mo. Yung iba, diskarte. Yun ang matututunan mo muna. Kumbaga, tinuruan ka lang muna na kung ano yung mga kailangan mong gawin. Pero, hindi porket alam mo na, nakagraduate ka na, marunong ka na, meron ka pa rin malalaman. Sa totoong buhay, 'di ba? Meron ka pa ring malalaman, meron ka pa ring matutunan sa totoong buhay kapag nagtatrabaho ka na. Kaya hindi ibig sabihin na kapag tapos ka ng 4 years course, expert ka na. Ikaw 2 weeks training nga eh, training lang eh. Tapos sasabihin mo expert ka na. Diyan sa pagdating ng digital forensic. Pero makinig pa rin po tayo kasi kung hindi tayo makikinig, hindi natin maiintindihan ang Tama. katotohanan. Ang gusto ko lamang siguro, Cheryl, siguro magtagalog sila o i-wrap up nila ang kanilang mga introduction or closing na nasa Tagalog para ma-reach out natin ang ating mga kababayan. At yan Tama. po ay pareho no sa defense and sa prosecution. Oo, parehong mga Inglesero kasi yung Oo. kahapon na nandoon eh. Oo, at saka yung English nila, English na, alam mo yun, yung Elitista. English na elitista. Ang hirap, ang lalim. Kaya hindi ko sinasabing ibaba ninyo ang discourse. Ang akin lang, mag-summarize kayo para marinig ng taong bayan ano ba nangyari. Kasi katulad yan kay Mr. Kalilong, tinatanong, ano ba ang background niyan? Ano ba ang 2 weeks ba? Enough na to make you an expert, di ba? Oh, kita mo? Kasi hindi mo, kaya hina-highlight yon kasi hindi makatotohanan yung 2 weeks na yun eh. Tapos expert ka na after ng training. Hindi talaga makatotohanan yung kahit kanino nyo itanong. Kahit kanino nyo itanong. Hindi makatotohanan yan. Paano mo masasabing expert ka na kung wala ka pang experience sa mga mabibigat na kaso na talagang naisabak mo yung natutunan mo, 'di ba? 2 weeks training, beginner lang yan. Wala pang ang amateur yan eh. Beginner pa lang yan. Ang naririnig natin dyan, kinopya niya, linipat niya sa laptop niya, dun palang maling-mali yun. Copy-paste eh, no? Sa digital forensics, dyan sa inyong studio, marami dyan marunong sa digital forensics. So, hindi ibig sabihin na pag kinat mo, yun na yung kabuuan. Eh, parang yan yung attorney nila. Sino ba yung attorney nila? Eh, nakalimutan ko yung pangalan eh. Pinotocopy mo raw, considered as original copy. Yes ko. Kaya nga may certified true copy eh. 'Di ba kapag magpe-present ka ng papel sa korte, lalo na sa impeachment court, kailangan certified true copy, hindi photocopy. Para saan pa
yung minark nyo kung magpe-present ka dyan ng photocopy. Sige nga, isang malaking katangahan na naman yung At pag yung kabuuan, yun na talaga ang nangyari. Kasi babalik tayo, no? Ano nangyari? That was a press conference at dawn, I think around 12:30 a.m. And then, alam mo, Cheryl, ang nagugulat ako, wala man lang nag-present ng transcript. Yung pa, wala. Dapat meron sila nun. Kumpleto sa dapat sila ng transcript, pati yung pinapresent nila na yung mga ebidensya. Kasi part ng ebidensya yung transcript eh. Paano mo malalaman na ang isang video ay totoo? Tama. Kung wala kang transcript na magga-guide sa'yo, ito pala yung sinabi. Sinabi ba sa video? So, Yun. marami tayong magagaling na digital forensic people. Bakit hindi naisip yun ni Kalilong kung expert siya, di ba? So sana karon talaga ng eksperto para itong si Kalilong, ang kuwang ko, Senado yan. Para mong linoko mga senador at Senado na nagpapakita ka na ikaw ay eksperto, hindi naman. So, tuloy tayo dito sa naging pahayag ni Claire Castro. Ayan. Ito si bida-bida rin to eh. Nagmamaganda tong taong to eh. Akala mo talaga totoo yung sinasabi. Bida-bida rin to. Tingnan natin mabuti, mga kababayan. Wala pa rin tayo nadinig na pagtanggi sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya. At hinahayaan na lamang niya ang abogado niya at ito naman ay malamang na kanilang strategy. At hindi pa naman talaga kinakailangan ang presensya ng Vice Presidente sa nasabing hearing kahapon. Pero mas na naisin siguro ang taong bayan na madinig mismo kay Vice Presidente ang pagtanggi ng mga akusasyon sa kanya, hindi lang puro technicalities ang ginagawang depensa. Ma'am, what do you make of the appearance of Vice President Sara Duterte in the Senate yesterday? As we all know, she went there but she did not attend the trial proper. Okay, nadinig po natin ang kanyang binanggit at sa ating palagay, marami rin naman natuwa na siya ay pumunta sa Senado at nabanggit ang kanyang mga kataga dahil sa hindi natin alam kung sa unang pagkakataon ba to ay nagkaroon siya ng basihan ng kanyang sinabi. Wala pa rin tayong nadinig na pagtanggi sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya. Hindi niya nga itatanggi yan eh. Alam mo kung bakit? Kaya nga nilabas nila in public eh. Hindi niya itatanggi yan. Ba't niya itatanggi? Papasinungalingan niya yung napanood ng taong bayan? Ako naman, common sense naman oh. At hinahayaan na lamang niya ang abogado niya at ito naman ay Natural yun. Kaya ka nga kumuha ng abogado para ipagtanggol ka, para ipaliwanag sa taong bayan kung bakit nasabi to, nasabi yan, kung saan ang pinagmulan nito, pinagmulan yan. 'Di ba? Diyos ko. lamang na kanilang strategy. At hindi pa naman talaga kinakailangan ang presensya ng Vice Presidente sa nasabing hearing. Bakit kayo nagbibigay ng komento ng presidente na kung ako sa abogado niya papaatinin ko si Sara, kung ako si ganito aatin ako, tapos sasabihin nyo hindi kayo nangingialam. Di dapat hindi kayo nagbigay ng komento, di ba? Sino ba niloloko nyo rito? Kami ba o yung mga sarili nyo? Kasi alam nyo, action speaks louder than words. Totoo yun. Kasi katulad nyan, sang-ayon ka ng sang-ayon na ipinatutupad ang transparency, accountability, justice, peace, sang-ayon ka sa ganun eh. Pero pagdating sa action na taliwas ang sinasabi mo sa ginagawa mo. Di ba? Kahapon. Pero mas na naisin siguro ang taong bayan na madinig mismo kay Vice Presidente ang pagtanggi. Bakit nila gagawing tumanggi? Sige nga, paliwanag mo sa taong bayan. Bakit nila kailangang itanggi yun? Attorney ka, dapat alam mo yan. 'Di ba? Bakit nyo pinipilit na itanggi para alin? Kasi kapag tinanggi ni BP Sara yan, ang iisipin ng taong bayan, nagsisinungaling siya. Kasi napanood ng taong bayan eh. 'Di ba? Ano ba yan? Yusek, pinapasahod ka ng taong bayan para maging matalino, hindi para maging tanga. 'Di ba? Common sense. Ako nga naiisip ko yun eh. Si BP Sara pa kaya? Kaya ka namumura sa abroad eh. 'Di ba? Ba't ipipilit mo yung itanggi ni BP Sara? Marunong ka pa, abogado ka ba niya? Bakit ka ba nangingialam diyan? Huwag mong pakialaman niya, pakialaman mo yung business mo. Yung trabaho mo sa pangulo, 'di ba? Yun ang pakialaman mo. Hindi mo kailangan magbigay ng komento, ang kailangan mo
sagutin ang tanong ng taong bayan. Ganun kasimple ang trabaho mo. Middleman ka eh. Middleman. Ikaw ang nagbibigay ng pahayag ng Pangulo. Ikaw ang tumatanggap ng tanong galing sa taong bayan. 'Di ba? Middleman ka. Yun ang trabaho mo. Hindi mangialam ng impeachment trial. Ng mga akusasyon sa kanya, hindi lang puro technicalities ang ginagawang depensa. Hindi technicalities ang paglalahad ng katotohanan, 'di ba? Kasi alam nyo, hindi nyo kayang gibain ang katotohanan ni BP Sara. Ang mga katotohanan sa nangyayari kay BP Sara, hindi nyo kayang gibain. Kaya ang team nyo nagpo-propaganda, ginigiba si BP Sara sa taong bayan. Paano natin nasabi? Kagaya ng sabi natin kanina, anong kinalaman ng Tacloban sa impeachment trial? Yung Tacloban incident, shooting incident, anong kinalaman nun sa impeachment trial? Sige nga. But does the palace agree that the impeachment trial will be a bloodbath and bludgeoning like what VP Bludgeoning. Sara said? Katulad na sa sinabi sa Invictus, kung yun po ang kanyang iniisip at kanyang opinion, ay hindi naman natin siya mapapahinto sa kanyang pagsasalita patungkol dito. At magiging madugo talaga to kung hindi makikita ng taong bayan ang katotohanan. Alin ba katotohanan doon yung expert nyo? Yung 2 weeks course? Yung 2 weeks training course, tapos paglabas niya doon, expert na raw siya sa digital forensic. Yung ba yun? Yung ba yung katotohanan nyo? O edi, move on na tayo kay Auntie Claire. Mababad trip lang tayo dyan eh. Isang malaking katangahan naman yung mga pinagbabanggit na itong babaeng to. Ayan, so punta tayo dito sa, eto, maganda to. Yung tatalakayin natin. Si Isabel Maria. Honorable Isabel Maria. Ayan. Kasi sabi niya, hindi natinag ang kanilang witness. Totoo ba na hindi natinag ang kanilang witness? Ayan pakinggan natin. At nakita ninyo na hindi natinag o nabasag ang testimonya ng ating witness na si John Mark Hi everyone, Hindi good raw morning. natinag, And siguro ang una ko pong sasabihin ay maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay, lahat po ng nanood at nakinig sa ating first week of the impeachment trial. Nakita nyo po ang dalawang panig, ang mga abogado po representing the prosecution and representing the defense, at nakita nyo po kung paano po tayo gumalaw sa isang impeachment court. Nakita niyo din Kitang-kita namin kung paano kayo magpropaganda. Lahat ng ginalaw nyo, puro sablay. Senyas dito, script dito, di ba? Propaganda para sa taong bayan, imbis na i-address agad yung issue dyan sa trial. Di ba? po ang ating unang witness at ang kanyang testimonya, at nakita ninyo na hindi natinag. Hindi raw natinag. O sige, puntahan natin tong video na to na sinasabi niya. Hindi raw natinag yung kanilang expert kuno. So, panoorin natin kung hindi ba talaga natinag ang kanilang expert kuno. Sir, do you know who that is in the screen in the video that you identified? Attorney Sulaika, as far as I remember, sir. And Attorney Zulaika, as far as you remember, Attorney Zulaika is who in relation to the Vice President? You may answer not a yes or no question. As far as I remember, she is the COS. COS meaning Chief of Staff, Chief of right? Staff. And she is there in that video because she was cited in contempt by the House of Representatives, correct? If you are aware, you're the investigator. Prior to the... Sir, my question again. The witness Let is the about to witness answer. answer. Witness is in the process of answering. Prior to the scene, I have no personal knowledge, but based on her Sabi niya, wala raw siyang personal knowledge. O sige, sakyan natin. statement during the video, I think it was mentioned. So you didn't investigate the things that happened prior to Ayan so hindi niya inimbestigahan yung mga pangyayari. the scene, correct? Dun sa scene. Sir, yes or no? We have investigated, sir. You didn't investigate. We have investigated. You didn't investigate.
Oh, I did, sir. That's why there's an October 18, sir. So what happened before that? If you investigated, what I would happened? say I don't have personal knowledge, sir. Paano mo sasabihin na wala kang personal knowledge kung inimbestigahan mo? 'Di ba? Kasi makukuha mo yung personal knowledge sa pag-iimbestiga ng before, present, and after. Yung tatlong yun, 'di ba? Bago mangyari, ano nangyari? At yung pangyayari, anong nangyari doon sa mga pangyayari? After mangyari yun, ano rin ang nangyari? 'Di ba? Sir, I'm not present during that Hindi raw siya present during the investigation that time. time, sir. Witness is 'Di ba? Tinatawanan na nga lang siya ng abogado. 'Di ba? Sasabihin mo, inimbestigahan mo, tapos hindi ka present. Paano 'yun? Eh di how-show lang pala yung report. So, paano 'yun, Miss Honorable Isabel Maria? Oh, hindi ba natinag? Absent naman pala yung witness niyo. not responsive. The question was, what happened prior to this video, this particular clip of the video, if you know, given that you investigated the incident, as you said? As far as I remember, there is a hearing in the Tamang sagot diyan, hindi yung naaalala mo, kundi ano yung inimbestigahan mo, ano yung mga pangyayari. Nakakainis naman to tao. House of Representative. what committee, sir? Ayan na. I can't remember the committee, sir. What happened, sir? Nagkaroon ng amnesia. Oh, wala na. 'Di ba? Nablanko na siya. Nanginig na yung boses. Ganyan ba? Na matatag o na hindi natibag yung witness nyo? Wala pa nga eh. Nag-uumpisa pa lang yung tanungan eh. Nanginig na agad yung boses sa dulo. Tapos sasabihin niya siya nag-imbestiga. Tapos kapag tinanong siya ng ganito, ay wala po ko niyan, hindi po ako present. So ano yung report na yon? Bakit nabuo yung report na yon? O sige, pagbigyan natin. Nawala siya nun. O tas pag tinanong ulit siya, ganun ulit sasabihin niya, hindi, wala po ko niyan. Wala po ako personal knowledge about dyan. Napaka-imposible kasing wala kang personal knowledge about dyan. Napaka-imposible yun. Kasi kapag iniimbestigahan mo yan, kahit wala ka dyan, babasahin mo yung mga reports. 'Di ba? Babalikan mo yung araw na nawala ka para hindi ka mahuhuli sa mga information na dapat mong malaman. Kasi nga, nag-iimbestiga ka eh. Sabihin na natin ganun, nawala ka nga. Pero, trabaho mo ang pag-iimbestiga na dapat mong gawin. 'Di ba? So, babalikan mo yun. Aalamin mo kung ano yung nangyari nung araw na yun. Ibig sabihin, may personal knowledge ka. Pero hindi, namimili ka ng sasagutin mo eh. Kapag ka tinanong ka ng ganito, sasabihin mo hindi ka present. Wala ka nun. Pag tinanong ka ng ganyan, sasabihin mo wala kang personal knowledge. Diyos ko, anong klaseng witness to? Isabel, saan nyo ba nakakuha to? Saan nyo ba nakakuha tong witness nyo? Tanga rin katulad nyo eh. Tanga rin katulad nyo. Tara, tuloy tayo. O nabasag ang testimonya ng ating witness Di raw nabasag ang testimonya ng witness nila. na si John Mark Calilong. Umpisa pa lang po ito. Nang katangahan nyo, ganun. Naintindihan po namin na narinig ninyo ang closing statements ng dalawang panig. Kahapon po binigay ng depensa ang kanilang Ang narinig namin, yung sinabi ni Risa nung umpisa, na pa-closing statement na agad. Diba? Yun ang narinig namin, yung closing statement ni Risa Ontiveros kahit na nag-uumpisa pa lang ang trial court. So maraming salamat nga pala sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa ating ginawang pagtalakay dito sa issue ng ating bayan. Ayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. Magkita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye!